Kumusta na ang bilyonaryo? Naku, baka marami pong nagalit. Oh, hindi. Hindi. Ako daw po yung tagadala. Ikaw yung tagadala. Ako daw po yung bagman. Oh. So, finally, nagsalita na si Miss Glenda. Yes, Glenda Dela Cruz, the young skincare tycoon behind Brilliant Skin Essentials Incorporated, has now directly confronted the accusations na siya raw ay money laundering agent o tagalaba ng pera ng controversial politician na si Zaldico. Actually, nagulat po ako kasi after 2 weeks of my vacation na sobrang jet lag pa ako, biglang may lumabas po na blind item na sinasabi po nila na there's a possibility that Miss Glenda is linked with Zaldico because she went in Portugal. Yung ganun po. So, nung una po, kinabahan po talaga ako. Yun po yung una kong reaction. Kasi po, to be linked to someone na fugitive, hindi ko po alam kung paano po yung magiging reaction ng mga tao, kung ano po yung effect sa business ko. Sa kanyang recent interview with Ogie Diaz, diretsahan niyang sinabi wala raw katotohanan ang lahat. Fake news, paninira, crab mentality. So nagulat po talaga ako nung nakita ko po yung blind item. Pero kilala mo ng personal si Zaldico? Ay, hindi po. Kaya nga po sobrang nagtataka po ako kasi we never met. I'm not involved in politics. So, hindi ko po gets yung mga tao and hindi po ako ganun kayaman para malink sa ganun tao. According to her camp, legit ang kanyang yaman, legit ang kanyang negosyo at 111 million pesos daw ang binayaran niyang income tax. Malinaw ang mensahe niya. Hindi ba pwedeng may Pinoy na magsikap at umasenso? Talagang ano rin bumabardagol ka na rin, Glenda Actually po, ilang taon na po yung paratang sa akin. Yung iba kasi nagtataka, paano naging bilyonaryo? Sabon lang naman daw ang negosyo. Medyo na-offend po ako kasi actually... Sabon lang ba? Supposedly, secret yon. And to be fair, wala ring official investigation laban kay Glenda right now. Walang kaso, walang AMLC probe na lumabas sa credible news, but let's be honest, hindi rin mapipigilan ang mga tanong ng netizens. Pero dahil nga po na-trigger ako sa mga bashers, parang na-post ko po siya. Last year po, nasa ICU ako. Nag-aagaw buhay. And I almost gave up. Ang public narrative ni Miss Glenda ay parang pang-inspirational movie. From a broken family in Morong, Rizal, she allegedly sold scrap materials as a child hanggang sa naging virtual assistant daw siya at age 12. Doon na po ako sumisweldo ng malaki. Magkano yung malaki? On average, mga 50,000, Hindi, more than po. 100,000, More than pa po. 200,000. More than pa po. Bata ka pa lang, kumikita ka na ng ganong kalaki? Opo. Kaya nga po akala ko hindi na po ko aalis sa ganung work. 12 years old. Yes. Yes, 12 years old at ayon sa ilang interviews, kumikita raw siya noon ng mahigit 200,000 pesos at doon na nagsimulang magtaas ng kilay ang netizens. Kasi teka lang, 12 years old, VA, 200k plus income, even seasoned freelancers today are like, wait, paano? Kapag may pangarap ka, aksyonan mo. Kasi kung puro pangarap ka lang, hindi po yan mangyayari. Wala naman akong pera, hindi ako galing sa mayamang pamilya. So wala akong mga resources. Ang tanging hawak ko lang po is pangarap. Pangarap ng lola ko and yung grit sa kahirapan ng buhay. Talagang kailangan makaahon ako dito. From there, nagbenta raw siya ng sabon na hiniram sa supplier, gumawa ng charcoal soap, nag-viral ang produkto, at doon ipinanganak ang Brilliant Skin Essentials noong 2016. Fast forward a few years, from sabon, naging business empire, spa, cafe, gas stations, real estate projects abroad, and suddenly, private jets, luxury trips, Europe vacations. Kaya lumabas ang classic internet question, sabon lang ba talaga? Kasi iniisip nila parang may kaugnayan sa sabon, ano raw bang ginagawa sa sabon? Kasama yan sa paglalaba. So, labandera si Glenda. Ibig sabihin daw, pag sinabi kasi dito sa amin na labandera ba yan? Hindi yung labandera na literal na naglalaban ng damit, kundi money launderer daw yun. O bahagi ka ng money laundering. Actually po, ilang taon na po yung paratang
sa akin. Ah, talaga? Kasi ayaw po nilang maniwala na posible na sa isang skincare pwede ka talagang kumita ng malaki. Dito na pumasok ang pangalan ni Zaldico na sangkot sa malaking flood control corruption scandal na iniimbestigahan sa Pilipinas. According to reports, billions of pesos worth of assets connected to that scandal have been frozen by the Anti-Money Laundering Council at doon nagsimula ang mga blind items at conspiracy theories online. Again, speculation lang, walang ebidensya, but the internet did what the internet does. So, sinasabi nila na kaya ako na nakaka-afford ng gantong lifestyle kasi money launderer na po ako. Yun yung sinasabi nila. So, for how many years, tahimik lang talaga ako na okay lang kung yan yung pinaniniwalaan nyo. Kasi kahit naman magsalita ako, kahit sabihin kong hindi. Kung they ayaw won't naman believe. talaga nilang maniwala, Opo. di ba? People started asking, paano nagiging bilyonaryo ang isang soap maker? Ito na Glenda. Oh, bakit siya may bahay sa Baguio na pang mayayaman tapos hindi naman niya titirhan? May bahay siya sa Glendale, California na hindi rin naman niya tinitirhan. May bahay siya sa Dubai, hindi rin naman niya masyadong tinitirhan. Ano yun? Ba't ka bili ng bahay hindi mo tinitirhan? Investment po yun. Number 1, yung bahay ko po sa Alphaland. Sa Baguio. Sa Baguio po. Kapag po hindi namin siya ginagamit, pinaparent po siya ng company for 120,000 per night. So, kumikita po ako doon. Para maintindihan natin kung bakit may mga taong nagdududa, imagine natin ang isang parallel universe, may isang negosyante, let's call him Mang Kangkong, nagbebenta siya ng kangkong chips, biglang isang araw, may Lamborghini, may mansion, may private jet. Ang narrative niya, from kangkong to billionaire. Pero, ang problema, wala kang kilala na kumakain ng kangkong chips niya. Hindi mo makita sa grocery, hindi mo makita sa restaurant, hindi mo makita kahit sa sari-sari store. So, natural people will ask, saan nanggagaling ang pera? Again, hindi ibig sabihin na may illegal, but when the math stops mathing, people start asking questions. Actually, Sabon lang ba? Marami po akong negosyo. Pero yung Brilliant Skin po talaga, yun po talaga yung nagbibigay sa akin ng malaking kita. But aside from that, meron po akong spa, meron akong cafe, meron akong medical group, meron po akong construction company, meron po akong boutique hotel sa Malaysia, meron po akong branch sa Malaysia, meron po akong real estate sa Dubai, meron po akong tindahan ng mga ginto. Now, let's create a fictional character. Her name is Lucy. Lucy started a beauty care company, rags to riches story, from hirap to billionaire skincare mogul. Sounds familiar, right? Now imagine, hypothetically, kung paano maaaring ma-exploit ang ganitong narrative. Again, hypothetical lamang ito. This is the first step. Keep it quiet. Step 1, placement. A corrupt politician needs to hide money. He cannot deposit billions directly. So what happens? He secretly provides seed capital to Lucy's company through proxies. Lucy becomes the visible entrepreneur, but the real source of money is hidden. Step 2. Layering. Step 2, shell company layering. Lucy creates several companies: beauty brand, spa chain, cafe, real estate subsidiary. Some of these companies are shell companies, businesses that exist mostly on paper. Money moves between them through loans, supplier payments, consulting fees. This process is called layering. Its goal? Make the money trail confusing and difficult to trace. Step 3. Cash-heavy businesses. Step 3, cash-heavy businesses. Lucy opens businesses where large volumes of cash circulate: spa, cafe, retail, skincare. Why? Because cash businesses allow mixing of legitimate sales with illicit funds. So if the real sales are 2 million pesos, the books might say 10 million pesos, and the extra 8 million pesos, it suddenly looks like legitimate business income. Step 4, integration. Now the money is clean. Lucy buys luxury houses, luxury cars, international properties, and the explanation becomes simple, galing sa negosyo. Step 5, public image. To make the story believable, Lucy pays taxes, wins business awards, appears in motivational videos. Suddenly the narrative becomes proof that hard work pays, and the public image becomes a shield against suspicion.
Now, very important disclaimer. There is currently no evidence that this happened with Glenda de la Cruz. Hindi po natin inaalledge yan. Dahil no AMLC investigation, no criminal charges, no financial records tying her to Zaldico, everything right now is internet speculation. But the reason these questions keep appearing online is because history has shown that some corruption schemes around the world have used similar structures. Legitimate businesses, front entrepreneurs, layered companies. O ayan, malinaw na. Kaya naging billionaire hindi lang dahil sa sabon. Pero kundi I sa must marami. say, naging billionaire po ako dahil talaga sa Brilliant Skin. Then from Brilliant, nag-diverse po ako. So where does that leave us? Miss Glenda says her success is real, her taxes are paid, her business is clean, and until proven otherwise, that claim stands. But in the age of social media, one thing is certain. When wealth appears very fast, when the numbers look too good, when the story sounds too perfect, the internet will always ask, sabon lang ba talaga? And that question, whether fair or unfair, is what keeps this controversy alive.